Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga, i-share ko sa inyo yung top 4 na loan application ko nga na ginagamit ko up until now at pinauutangan nila ako kahit na na-overdue ako sa kanila. So dito sasabihin ko nga din kung ano yung positive and kung ano nga din yung negative dito na feedback ko dahil personally nga ginagamit ko itong mga to at ayan, pwede nyo ding maging basihan kung kayo ay mangailangan in the future. So ayan, umpisahan na natin. Pero syempre, i-share ko muna sa inyo itong super cutie ko na unan. So, ayan, super lambot. Pwede itong panggamit nyo araw-araw or pwede din naman pang regalo nyo dahil malapit na din yung Pasko. So, eto pa yung isa dahil dalawa yan. Twinning yan and super cutie talaga. Sobrang mura lang na to. So, lalagay ko yung link dyan sa may description box sa baba or dyan sa may maglalabas na link dyan sa may gilid ng screen. So, syempre, unahin na nga natin dito ay ang walang iba kundi ang tala. Dito, since 2017 pa yata ako naglo-loan dito, di ba? So, ito yung pinakauna kong loan application na nasubukan, kaya nagtuloy-tuloy. So, syempre, nasubukan natin yung maganda. Hindi ko akalain na marami palang hindi din maganda na loan application nung mga time na yon hanggang ngayon. So, dito sa may tala na reach ko na nga yung pinaka-maximum na napapautang nila at yun ay 25,000 pesos. So, ayun, kahit na ma-overdue ako dito ng ilang beses, ay, ayun, patuloy pa rin silang nagpapautang. Pero kung baguhan ka pa lang, pwede ka nilang pautangin ng 1,000 up to 5,000 pesos. And kung okay naman yung mga isinubmit mong requirements sa kanila is same day, pwede ka na rin nilang maaprubahan. So dito pwede ka nga mamili ng 15 days to 61 days. So dati is 1 month lang. So in-extend nila ng up to 2 months. Kaya ito yung pinaka the best din talaga. Pinatagal nila yung pagbabayad. So kung gusto mo na mas lumiit ang iyong babayaran, pwede mong i-advance ang iyong pagbabayad dahil kung ilang days mo lang nagamit yung pera, yun lang tatakbo yung interest nga daily. O kaya kung mag-advance ka, mas okay. Pero kung ikaw nga ay ma-late talaga ng pagbabayad is hindi nga nila kukontakin yung iyong contact references unless hindi ka nila daw matawagan. So yun yung nabasa ko sa kanilang terms and conditions. Pero kung kayo ay sumagot agad sa may una, pangalawang call nila is mas okay dahil napaka-professional naman ng mga agents dito at hindi sila yun talagang nangaharas. So okay makipag-usap dito at make sure lang na sasabihin nyo nga kung ano yun, totoo talaga ang reason nyo, bakit kayo na overdue sa kanila. So ayun, tatanungin lang nila kayo kung kailan kayo makakapagbayad, kung anong oras, and kung ano nga yung reason. So dito nga may interest and fees na daily service fee nga na 0.43% to 0.50% per day. So, ang late fee naman is 5% na outstanding balance mo. And kung ano naman yung negative dito, so syempre pagka sumobra ka ng tagal is talagang lalaki ng lalaki yung iyong interest or yung late penalty. Lalo na kung 25,000 yung inutang mo tapos sobrang late ka na. So ito, dinadaan nila talaga sa may legal process dahil sila ay legal na nagpapatakbo na isang lending app. And meron man ditong mga negative is, yun nga ang pinaka nakikita ko, yung sa may interest. Pero all in all, maganda to dahil ito yung talagang maaasahan mo sa oras nga ng pangangailangan. So ayun, tala pa din talaga, napakabongga. So dito naman yung na-experience ko nung na-late ako sa kanila is may tumatawag nga. Ayan, simula umaga yan. Pagka hindi mo yan nasagot is may ibang number ulit na tatawag at make sure lang na masagot mo na. So ako kasi is, yan, nasa trabaho ko kaya hindi ko agad na sasagot yung tawag. Pero nung nasagot ko na is, ayun nga, si Tala nga pala yun. So yung Tala na agent and okay namang kausap. So, ayun, wala ako dito na-receive na kahit na anong pananakot, kahit na anong posting online. So, walang mga ganyan dito. Pero dito, syempre, bago ka nila pautangin ulit, kailangan mabayaran mo muna yung outstanding balance mo. So, dito pinaloan nila ako dahil nasa days lang naman yung aking pagkaka-overdue sa kanila. And kung sobrang tagal naman yun sa inyo, yung possibility nga na hindi na talaga nila kayo una best pautangin. So, dito kasi tinitingnan din nila yung iyong behavior as a borrower kung ma-overdue ka is sinesettle mo naman din or kung kinakalimutan mo na talaga. So, inaabot ng mga ilang months. So, ganyan. So, tinitingnan din nila yung iyong pagbabayad. Kaya siguro ako pinapautang pa din nila dahil nasa days lang naman ako na overdue. So, ang pangalawa na nga natin ay ang S-Loan. So, ito isa pa din sa pinaka-the best na mga utangan online. So, ito pagka may na-overdue ka dito, S-Loan or S-Pay Later,
And sa dalawa na yan, na overdue na nga din ako. And natikman ko nga din na ma-freeze talaga yung aking account dito. And one time nga, meron ako ditong overdue sa my S-Loan. Pero meron pa ako nakalabas or meron pa ako talagang credit limit na available sa aking SPay Later. Nadadamay talaga siya. So, ganun din kabaligtaran. Pagka meron ka overdue sa SPay Later, madadamay yung S-Loan account mo. So, ayun. So, kailangan lang dito is mabayaran mo talaga yung mga outstanding balance mo bago ka nila pag-reloanen ulit. And dito naman, last year, ayan na, itry ko na din dito na abutin din ng months bago mawala yung pagka-freeze ng aking account. So, ayun, na frozen ang aking account dito sa my S-Loan and sa my Shopee or SPay Later. So, ayun, okay naman din ito sa S-Loan dahil ito yung talagang meron kang choice kung kailan mo siya babayaran. So, monthly installment to, hindi lang siya 7 days, hindi lang siya 1 month. So, ayan, up to 12 months siya. And ang interest nga lang pala nito is 1% up to 5%. So, ako 4.95% ang aking interest dito. So, meron din namang pagkakataon na maaari nilang ilock nga yung iyong account pagka sobrang tagal na nga nung overdue mo. So, pagka ganyan, pwede nga kayong kumontak sa may customer service, sa may customer service or doon sa may email na nila, mag-email kayo na sabihin nyo na nabayaran nyo na kayong outstanding balance and mag-ask nga din kayo kung ano yung kailangan nyong gawin. So, dito tinitingnan nga din kasi nila yung iyong payment behavior kung nababayaran mo nga din yung iyong S-Loan or yung SPay Later mo, lalo na kung sa dalawa na yan is meron ka talagang utang. So, yan ko ako sa inyo is i-click nyo or i-tick nyo yung loan protection dun sa my S-Loan para if ever man nga na ma-miss nyo yung pagbabayad is hindi nga mababayaran or hindi nyo babayaran yung unang penalty. So, mawe-waive yun. So, dito naman, kinagandahan din is okay yung mga customer service dito and yung mga agent dito, pagka tinawagan ka is okay din kausap. Yun nga lang, kailangan sabihin mo din kung ano yung dahilan, kung kailan ka magbabayad and kung sa may GCash ka ba magbabayad or ano pang payment channel ang gagamitin mo. So, sasabihin nga din nila na magbayad ka sa may date talaga na to na sasabihin mo. And kung ako sa inyo is, sabihin nyo kung ano yung totoong reason. Para malesen na nga din yung mga tumatawag sa inyo na iba't ibang number. So, yun naman din yung negative. Syempre, hindi naman din masasabing negative kasi yun naman talaga yung consequences pagka tayo ay may overdue. So, ayun, kailangan sagutin natin kung ano man yung loan application na yan na tumatawag. Lalo na kung isa lang naman yung utang mo. Sa may Shopee lang naman, S-Loan or SPay Later, kailangan sagutin mo na agad para nga malaman nila na hindi mo tinatakbuhan yung utang mo. So, sa may experience ko naman, once na mabayaran ko nga yung aking mga outstanding balance is meron dyan sinabi na date kung kailan matatanggal nga yung pagkaka-freeze ng iyong account. So, ganun yung nangyari sa akin and inantay ko lang yon. Tapos, okay na ulit, pinautang na ulit nila ako. And ang next ko na nga ay ang G-Loan. So, dito naman is up to 150,000 pesos ang ating pwedeng utangin. So, ito, depende naman sa may eligibility nyo. So, napaka-nice din na to dahil monthly mo din nga siyang babayaran up to 24 months. And yung interest nga nito is 1% up to 6.99% monthly. So, depende din yan sa may amount na utangin mo and sa may gano'ng katagal na pipiliin mo nga na monthly installment. And dito naman, late payment na 1% na total na outstanding balance mo. At kainaman din dito is mapapakiusapan din yung agent pagka may tumawag sa'yo, sagutin mo agad. So, meron nga din pala itong one-time processing fee na 3%. At pagka naman na late ka nga talaga ng pagbabayad, make sure lang na pagka nagkapera ka, wag mo nang patagalan din ng months bago mo siya mabayaran dahil meron nga possibility na bumaba ng sobra-sobra ang iyong G-score. So, may possibility din na hindi ka nga na nila unabis talaga pautangin pag super duper tagal na. So, ako kasi is hindi naman nga din talaga umaabot ng months ang aking pagkaka-overdue. So, minsan nakakaligtaan ko lang talaga dahil iba yung ginagamit kong phone. So, doon tumatawag sa isa. Kaya ayon, nasa days lang din naman bago ako makapagbayad. So, ayun. Still na overdue pa din talaga ako. So, ayun, basta ma-paid mo na or mabayaran mo na yung iyong outstanding balance is pautangan ka pa din talaga nila. So, ayun, basta wag mong uulit-ulitin na ikaw ay ma-overdue dahil may possibility din nga talaga na hindi ka na nila din pautangin dahil lalong bababa nga ang iyong G-score. So, hindi ka na nga makakapag-loan sa iba pang loan na ino-offer nila kagaya nga ng G-Credit, ng G-Gives, yung
utang sa load, ayan. Pero still, okay pa din ako dito sa GLoan and meron pa nga akong utang hanggang ngayon dahil tinatry ko nga din. Pero ang bad side pala dito or negative, hindi naman siya super bad, ang tagal tumaas ng offer dito. So, nung ako nga ay na overdue sa kanila, bumaba ang aking credit limit. So, dating 10,000, ngayon is 7,000, naging 5,000. O, yun, bumaba talaga. So, yun yung magiging impact nga sa iyong account. And last na nga natin ay ang Mr. Cash. So, dito sa may Mr. Cash, nagawan ko na din to ng video dahil meron nga ako ditong pangit na experience dahil kumukontak talaga to kahit na hindi mo nilagay as contact reference. Pero still, isa to sa may nagpapautang kahit na ma-overdue ka sa kanila. So, ito naman, yung isinashare ko sa'yo na to na Mr. Cash is, ito yung talagang pinaka-least option mo pagka ikaw ay mangungutang online. So, wag ka muna dito na umpisang mangungutang ka. So, pagka hindi ka lang na-aprobahan doon sa may mga pinaka-legit, so pwede ka mag-try dito. Make sure lang nga na basahin mo talaga yung complete loan terms and agreements. Pero meron din akong video dyan dito sa my YouTube channel ko about Mr. Cash and about sa pagkaka-overdue nga din para mas detalyado. Pero dito nga is yes and biruin nyo na overdue na ako dito pero tinaasan pa din nila ang aking credit limit. So, dati nasa 10,000 lang. So, ngayon is nasa 20,000 na. Gagawa ako ulit yan ng video dahil dati hanggang 2 beses lang ako pwedeng mag-loan sa kanila. Pwedeng mag-multiple loans. Pero ngayon hanggang 3 beses na. O, diba? So, yun. Gagawa ko to na panibagong video. Itong Mr. Cash. Dahil parang gumaganda yung terms. Pero sisilipid pa din natin, syempre. So, ayan lang. Itong si Mr. Cash, ayun, tumatawag siya kahit na hindi mo ilagay as contact reference mo. Dito sa may Mr. Cash, pwede kang pautangan ng 1,000 up to 30,000 pesos. So, ito, hindi ko to talagang pinaka-super duper recommended ha. Ito talaga yung pinaka-least recommended ko. So, pwede mo siyang bayaran ng 91 up to 120 days. So, dito naman, dahil nga least recommended ko siya, is marami ka dito matatanggap nga din na pananakot online pagka ikaw ay na-overdue. So, dito naman, ewan ko lang ako nagbabago na sila. So, dati, super dami nilang calls and texts. Pero ngayon, hindi ko alam kung nagbabago or talagang yung natapat lang na agent sa akin is hindi siya ganong super harsh maningil. Pero dito, meron talagang mare-receive na pananakot na harassment sa may Mr. Cash. Pero doon sa may tatlong unang na-share ko sa inyo is wala talaga una bes. Negative dito is mayroon tong lack of verified SEC registration or unclear legitimacy nga. At yung isa pang ayoko dito is ang laki ng kinakaltas nila. Pero kung ikaw nga ay talagang kailangan mo is pauutangan ka talaga nila. Pero make sure lang na kaya nyong bayaran dun sa may ipapakita sa inyo yung due date. Dahil kung hindi nyo naman kayang bayaran dun sa may date na yon, sa may due date nyo na yon, is better na wag na tong i-accept. And kung okay kayo dun sa may makakaltas, ito hindi to buong matatanggap. So sa may GLoan, buo siya matatanggap. Sa may Tala, meron ditong mababawas pagka sa GCash mo ida-direct. Pero pagka sa may Maya, yes, wala siyang kaltas. Pagka naman sa may S-Loan, meron din itong mababawas na 10 pesos, 15 pesos para sa may service fee. So, ayun. Dito naman sa may Mr. Cash, malaki yung makakaltas. Kaya ayun, pwede nyo din panoorin yung video ko about dyan sa may Mr. Cash para sa may mas detalyado. So, ayun lang pagka meron pa kayong recommended or suggestion na pwedeng itry ng mga magbabalak umutang online in the future is comment down below kung ano yung maire-recommend nyo din na loan application sa kanila na pwede kayong pautangin ulit kahit na kayo ay na-overdue. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!